Ito nga pala si Wilford ulit, yung member ng group ng Born Again Christian. So, wala akong sekta, tandaan nyo, wala akong sekta. I'm a free Christian. So, ito, pangalawang video na ibabahagi ko sa inyo. Medyo marami kayong matututunan, enlightenment. Yan. Meron din naman ako mga kaaral. Kasi iba nagtatanong sa akin kung kung meron ba akong ibang kaaral. Meron. Hindi nga lang madami, hindi nga lang 500. Mas konti pa sa 500. Tingin ko wala pa yata 200. Ngayon, tutuloy natin na pang-enlight tong topic natin ngayon sa pangalawang video. Ngayon, ito. Sana, dahil kayo may mga sekta, kanya-kanya tayo, di ba? Ako, wala akong sekta, wala akong kinakampihan Kasi matagal na rin ako nagbabasa ng Bible. So, ganito sana. Para mas maintindihan nyo, sana, kung alam man nyo, nalalaman nyo sa loob ng sekta nyo na itinuro ng pastor, ng pare, o ng sino man, sana isang tabi nyo muna. Pakinggan nyo muna itong ibabahagi ko sa inyo. Kasi una sa lahat, libre to. Kawang gawa ko na lang. Kusang loob na lang. Walang kapalit to. Basta importante lang sa akin, makinig lang kayo. Yun lang. Masaya na ako doon. So, ngayon, ito. Para magkaintindihan tayo, sana may apply nyo tong verse na to sa sarili nyo. Para pumasok yung turo. Ayan Mateo 18:1 hanggang 4. Sahin natin. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi, sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kanya malinaw sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino man tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Ayan, maliwanag Sana muna magpakababa muna tayo para kumbaga ito tuturo ko after ng video. Sana pagbulay-bulayan nyo, wala namang masama, di ba? Okay, simulan natin. Punta tayo ng Jeremias 6:16. Pang-enlight to Itong video na to pang-enlight sa inyong lahat para maliwanagan kayo. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Linaw, di ba? Dating landas. Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. At kayo'y makakasusumpaw ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Yun na nangyari ngayon. So, ang propesya ni Jeremias sa lumang tipan pa, nangyari na. Bakit? Kasi, mga Israelita noon, wala naman silang sekta, di ba? Lahat sila malaya. Hindi katulad ngayon, kanya-kanya ng grupo, naglabasan, di ba? Nung namatay si Jesucristo, di ba? Ang dami nang naglabasan. Ngayon, nung hindi pa namamatay si Jesucristo, sinabi na niya na kapag siya'y nawala, maraming maglilitang bula ang propeta, mangangaral, etc., di ba? So, yan ang nangyari ngayon. So, paano na ngayon? Di ba? Hindi nyo ba naiisip na baka mamaya yung inaniban yung sekta, mali pala? Nagiging tagapakinig na lang kayo. Ayaw nyo suriin sa sarili ninyo. Parang ganito yan, Sahin natin, Santiago. Alam nyo na to. Dapat kasi maging taga-tupad tayo, hindi tayo tagapakinig. Sahin natin, Santiago 1:22 hanggang 25. Masahin natin, Datapwat, maging tagatupad ka
Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tumutupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin. Ba? Parang, let's say, nagpapaka-plastic sa sarili niya, di ba? Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Di ba? Ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ito nyo na. Kailangan tayo ay maging tagatupad, hindi tagapakinig. Bigyan ko kayo ng enlightenment ulit. Nasaan ba ang Diyos? Sa first video na ginawa ko, di ba? Ang Diyos nasa bawat tao. Kanino tayo ngayon magpapasakop? Hindi ba dapat sa Diyos? Hindi naman doon sa founder ng sekta nyo. Naunawaan nyo ba? Sa Diyos tayo magpapasakop kasi siya ang buhay natin. Kung ano yung nandun sa pastor nyo, kung ano yung nasa inyo, di ba pareho lang? Pareho nasa inyo ang Diyos. So bakit kayo magpapasakop doon at magiging sunod-sunuran doon sa tao na yon? Pareho lang naman kayo may diwa. Pareho kayo may isip. Pantay-pantay lang naman tayo sa di ba? Pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Lahat tayo anak niya. Although yung iba, nauna sa laman. Sa laman lang. Pero sa spiritual, pareho tayo, di ba? Tama ba ako? Okay, ito. Tuloy natin. Basahin natin to, ha. Deuteronomio. Sorry lang, pas. 4. Ito. Ngunit, mula roon, ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Nasaan ang kaluluwa? Nasa bawat tao na naman. Diba? Nasa loob, wala sa labas. O ngayon, paano mo kikilalanin? Paano mo masusumpungan? Paano mo hahanapin ang Diyos? Diba? Suriin mo yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo para hindi ka mahatulan. Okay, yung nasa first video ko, diba? Tugma. Okay yun, dagdagan pa natin. Mikas. Ano tayo? Medyo lumang tipan tayo para maiba. Kasi karamihan ng sekta, panay bagong tipan dumidepende. 6.8. Mikas 6.8. Ito. Nangalista natin. Ano ba yan? Ito. Kanyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ng kaawaan at lumakad na may kababaan ng kasama ng iyong Diyos. So yan, yun. Ito ang sinasabi ko Ibigin ng kaawaan at lumakad na may kababaan ng nakasama ng iyong Diyos. Ngayon, sa dami ng hidwaang pananampalataya, meron ba sa inyong maliligtas na magmamana ng karya ng Diyos? Hidwaang pananampalataya, ayan ang mga grupo-grupong sekta, di ba? Ako, wala naman akong sektang inaaniban. Sa Diyos ako nagpasakop. Kasi nasa akin siya. Kayo, di ba? Sa founder ng sekta nyo, pineperahan pa kayo. Ngayon, dahil nga sa hidwaang pananampalataya na yan, ang daming grupo sa Facebook, nagtatalo, di malaman sinong tama. Natural, di magpapatalo, di ba? Ang pagtatalo ba matuwid yan sa Diyos? Di ba hindi rin? Useless yung pagtatalo nyo. May tama ba sa inyo? Ayan ang tanong, may tama ba sa pinaglalaban nyo? Hindi ko sinasabing wala, Tanong ko, may tama ba? Di ba dapat iwasan lang natin ang pagtatalo? Ang sabi dito, kaawaan na lang, di ba? At
lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Katulad ng sinasabi nyo sa Tito 3:10. Tito 3:10, dagdagan natin para pagpapatibay, para maiwasan na yung pagtatalo. Kasi hindi maganda yan Ito ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Malinaw. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. O ngayon, ano nangyayari? Diba una at saka pangalawa lang dito? Ako sa totoo lang, hindi ako ganyan, kaigsi ang pasensya ko. Minsan hinahabaan ko Kasi mahaba pa nga na 10. Pero pag matigas talaga ang ulo, binablock ko na. Kasi, wala namang mangyayari. Magbabangayan lang kayong dalawa. Useless. Sayang ang oras. Marami naman taong open-minded, di ba? Hindi ko kailangan ng mga taong close-minded. Kasi, hindi naman ako mawalan. Sila. Di ba? Una sa lahat, libre to. Hindi ako naglabas ng pera. Siguro naglabas ako sa load ko sa cellphone para may upload to sa YouTube. Yun lang yun. Kung kawang gawa ko na yan di ba? Yan ang sinasabi ko. Sana iwasan natin yung pagtatalo. Kasi useless yan. Nonsense. Pareho lang magagalit sa inyo ang ama niyan. Dagdagan natin. Osayas 10:12. Yun. Ito maganda to. Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsibkapas kayo ayon sa kaawaan. O kaawaan na naman. Bukalin ninyo ang inyong pinabayaang bukirin. Ano yung sinasabing pinabayaang bukirin? Di ba yan yung mga dating ginagawa ninyo nung kayo ay kabataan pa, na inosente pa, na hindi kayo aware sa mga kalayawan? Tama ba? Sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Malinaw. Sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon. Panahon na. Ito, kaya nga sinishare ko Panahon na para hanapin ang Panginoon. Pero saan nyo siya hanapin, di ba? Di ba nasa atin lang? Huwag na kayong lumayo. Nasa atin lang siya Yun nga ang buhay natin, di ba? Hanggang sa pagdating niya. Ba? Katulad yan, Hindi ito literal na dadating, Ito, sabihin ko sa inyo. Mamaya kasi may karamihan kasing sekta dyan, hinihintay na si Yesu Cristo daw ay darating. Kung mababasa nyo dun sa first video ko, halos lahat ng mga talatang ginamit ko doon, di ba? Hayagan ng sinabi na si Yesu Cristo ay nasa inyo. At ang lahat ng hindi naniniwala na si Cristo ay ang buhay natin ay hindi sa Kanya. Maliwanag, di ba? Panoorin nyo ulit yun. Baka kasi nakalimutan nyo. Yan, dagdagan natin. Yan, tama na muna yan. Ito naman ngayon. Talakayan natin ang mga antikristo. Yan, mga antikristo. Alam niyo naman yung antikristo, yung mga naniniwalang tao raw si Jesus, hindi raw sa Diyos. Antikristo yan, certified. Ano pa? Islam. Saan sila naniniwala, di ba, kay Muhammad, hindi kay Jesus? Anong tawag sa kanila? Antikristo. Alam nyo na. Sama nyo na ang Katoliko dyan. Sabi nila, kay Kristo daw sila naniniwala. Pero di ba, lahat sila sunod-sunuran kay Tandang Francis. Kuha nyo ba ako? Sunod-sunuran sila kay Tandang Francis, di ba? Ninuluhuran nila, hinahalikan nila yung kamay, di ba? Paggalang daw, paggalang. Kung mababasa nyo ang buong Bible, napakadaming tradisyon ng Katoliko na wala naman sa Biblia. Tama ba? Unang-una pa lang, larawang inan nyo, mga rebulto na yan. Diba? Anyway, sa susunod kong mga video, ang tatalakayin natin, yung mga kamalian ng mga sekta. Ilalatag ko sa inyo yan sa mga susunod na video. Bali dito muna tayo sa Antikristo. 1 Juan 4, 2 hanggang 4.
Yan. Uno, 1, 4, 2, 4. Yun pa. Ayan natin, ha. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Diba? Espiritu Santo yan na nagsalaman. Sa makatuwid, Espiritu Santo, Diyos yun. At ang bawat Espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito niya na. Ha? Tao daw si Jesucristo lang eh. Normal na tao, normal na propeta eh. Ang liwanag oh. At ang bawat Espiritong hindi pinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang mga Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Sabi sa verse 4, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, nasa atin, kaysa nasa sanlibutan. Sino yung nasa sanlibutan? Diba? Ang daming sekta, ang daming founder na claiming na sila daw ang tunay na ano, Kristo, Sugo. Alam nyo na yan, ha? INC, Kibuloy. Meron pa, PBMA. Okay, yung mga yan. Sundan pa natin. Yan ang mahirap eh. Sundan natin, ha? 2-1 1-7. Supporting lang to. Ito. Yun. Sapagkat maraming magdaraya nangagsilitaw sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ito na. Marami pang verse yan na binabanggit ang Antikristo. Si Jesucristo daw ay hindi Diyos. Sige. Tanayan natin, tingnan natin kung tama kung hindi nga siya Diyos. Ito, Mateo 1:18 hanggang 21. Ewan ko lang ha. Tandaan nyo, wala akong sekta ha. Pero Christian ako, niniwala ko Jesucristo dahil yan ang Panginoon natin. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano ba ang Trinity natin? Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Diba? So si Jesus, anak ng Espiritu Santo. Maliwanag. Espiritu Santo ha, hindi Espiritu lang. Banal yan. Kaya Diyos siya. Ha? Tandaan nyo ha. Ito ba? Tugtungan natin. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito nyo na ha. Ito pa. Verse 25 pa. At hindi nakilala siyang hanggang sa iyo may panganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Jesus, andino. Jesus. Ngayon, isa pa. 1:1-5:20. Kaya tingnan natin kung may ano ba, may salungat tong mga Antikristo dito. Kawa kayo. Yan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos, at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito
ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Nga, basahin nga natin, 2 ulit. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang tunay na Diyos. Huwag na matigas ang ulo. Dagdagan ko pa. Pilipos. O, alam nyo na to ha. Nagkatawan tao. Pilipos 2:6-8. Ayun. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan at pagkapantay niya sa Diyos. Pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tanyo, hanggang sa kamatayan nagpakababa. Ganyan si Jesucristo. Buong buhay niya nagpakababa siya. No? Kung gugustuhin niya lang na ilabas ang pagka-Diyos niya, baka itong lahat ng mga taong nagtatangkang pumatay sa kanya, baka isang titig na lang dyan, patay lahat yan. Diyos yun eh. Tandaan nyo ako at ang Ama ay iisa. Pero literally, hindi si Jesucristo nakatawan tao ang Ama. Kasi karamihan ng sekta, sinamba na si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sinamba na siya. Anong sabi dun sa 2 Corinto 4:18? Diba? Dapat, ang alamin natin yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi walang hanggan. Hindi yung mga bagay na nakikita kasi may katapusan. Tandaan nyo. Dapat, ang alamin natin, yung loob ng kwarto. Ito, sample ko lang. Si Jesus, ang pinto. Diba? Siya ang daan, wala nang iba. Siya ang katotohanan, siya ang buhay na walang hanggan. Tama. Ang ginawa ng iba, doon na lang sa pinto, sa daan na lang. Hindi na pumasok doon sa loob ng kwarto. Nakuha nyo ba ibig ko sabihin? Ibig sabihin, loob ng kwarto, yan ang Espiritu Santo na hindi nakikita. Yan dapat ang pag-aaralan natin kasi yan ang walang hanggan. Diba? Ang Jesus na pangalan ng tao. Walang pagkakaiba yan, di ba? Sa pangalan ko, pinanganak ako ng nanay ko, John Wilford. O iba naman sa inyo, alam niyo na pangalan niyo, pinangalan sa inyo ng nanay niyo. Pwede bang si Jesus ay hindi pangalanan? Eh di hindi siya nakilala kung wala siyang pangalan, di ba? O yan palaisipan sa inyo yan. O yan. Ito naman yan. Ito ang mga favorite topic ko talaga eh. Kasi ako, una sa lahat, pag tayo ay nagbabasa ng Bible, kaluluwa ang kapalit niyan. Kaluluwa, walang katumbas, buhay. Ngayon, kung tatalakayin natin yun, mga bulaang pastor o mangangaral. Wala. Maraming nagre-request sa akin yan eh. Ngayon, simulan natin. 24:11. Tayo 24:11. Yan At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Kita nyo na. Ilan na kayong miyembro ng sekta nyo? Libo na Libo na. Ano pang mga sektang daang libo na, milyon na, bilyon na. Ang dami, di ba? Isipin nyo na lang
pa. Ibaba lang natin dun sa verse 23 to 24. Ito. Kung magkagayon, kung may nagsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na bula ang Kristo at ang bulaang propeta at mga bulaang propeta na magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. No? Yung mga may magpakita ng mga imposible dyan, mga gumagamit ng mga orasyon. Power lang yan, Sa lupa nyo lang yan magagamit, pero pagpunta nyo ng langit, wala nang pakinabang yan. Huwag nyong gamitin yan sa mga tao para mambulag kayo, tandaan nyo, Nakakaawa kasi ng tao, diba? Isa lang naman ang Panginoong Hesukristo. Huwag na kayong hibang na inaangking nyo yung kapurihan ng Diyos anak. Tandaan nyo, Ito pa, dagdagan ko pa. Kailangan. Ito. Sige. Ang daming sektang matatapakan dito. Sensya na, pero Bible na nagsasabi, hindi ako. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Tandaan nyo, 6:11, kailangan. Tingnan pa natin. To. Yun, handa ko na. Pastor, Ito, tingnan natin kung agree sa inyo ang Diyos. Diyos na magsasabi dito, hindi ako. Babasahin ko lang. Ezekiel 34 verse 7 hanggang 11. Mababa, basahin natin, Ezekiel, sulat natin. Ezekiel 34 7 hanggang 11. Okay. Mababa to. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Dahil mo, mag-focus ka. Yon. Buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Walang pagsala na dahil sa ang aking mga tupa ay naging samsam. Samsam. Ginawa nyo ginawa nyo negosyo. At ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, sapagkat walang pastor o hinanap man ng aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Ano ba dapat ang ipapakain nyo, diba? Ang ebanghelyo na matuwid, di ang ebanghelyo na kabulaanan. Matuwid dapat yan. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito verse 10, basahin nyo, Agree ba siya sa pastor? Narito, ako'y laban sa mga pastor, at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay, at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa, at hindi na naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili, at aking ililigtas ang mga tupa sa kanilang ibibig. Matatamis na bibig. Matatamis na bibig.
upang huwag maging pagkain sa kanila. Ano na, yung pera nyo, ha? Pera nyo, walang kabusugan yan. O, dagdagan 11. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos, narito ako sa makatuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Tanyo na. Tanyo na, ha? Linaw ba? Saan yun? Narito ako'y laban sa mga pastor. Dagdagan pa natin. Isaiah 9:15. Isa ng Bible masakit talaga eh. Kaya sana huwag kayong magalit kasi Bible ang nagsasalita. Binabasa ko lang. Ito lang, marami pang verses na patungkol sa mga pastor na bulaan eh. Hindi ko na kukunin lahat. Dami yan eh. Ayan ha. Ang matanda at ang marangal na tao siyang ulo. At ang propeta na nagtuturo ng mga kabulaanan siyang buntot. Ayan na ha. Bula ang propeta, kayo pala mga buntot. Oh. Kaya yung mga tagasunod, buntot pa ng buntot doon sa bulaang propeta na yun, bulaang mangangaral. Buntot na nga yung propeta, yung bulaang propeta, bumubuntot pa kayo. Kita nyo na. Dagdagan pa natin, ha? Ano naman tayo? Bagong tipan. Mateo 7. Ayan, 7:15. Eto, alam ko may something to eh. Hindi na to pastor ng mga protestante, mga katoliko na to eh. Yeah. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, puti, at tapat sa loob ay mga lobong maninila. Ha? Yan. O, balik na, taas natin ang bahagya. 13:14 na. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. O, yan ang ano ngayon eh. Marami kasi, maraming member doon, kaya doon ako. Ha? Ilan ba kayo? Wala pa kayong 300, bagong sekta na naman kayo eh. Eh doon, libo-libo na, di ba? O, ayan ang sabi oh. Makipot na pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. Kita nyo na. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasusumpong noon. Kakaunti. O, diba? Katulad ko. Sabi ko sa inyo, hindi ako nag-iisa. May mga kaaral ako na tugma ang paniniwala namin. Nagkakaisa kami. O, sabihin ko, wala pa kaming 200. Ganyan lang. Pero malaya kami, hindi kami nagpapasakop sa tao, sa Diyos. Kasi ang Diyos nasa bawat tao, doon kami nagpapasakop. Ganyan. O, dagdagan natin. Verse 19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. O, ito pa. Kasi karamihan ng mga ganyan, palamura, pangit na lumalabas sa bibig. O, ito. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Alam niyo na kung sino kayo. Marami yan sa grupong Born Again Christian at sa iba pang grupo. Marami yan, kalat-kalat yan. Ito pa. Marcos 12:38 hanggang 40. Ito, panlahatan to. Panlahatan to. Ito
Ito yung mga taong mahilig maging founder, mahilig mag-leader. Kalang. Yun. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, "Mangag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan." Ganyo, sila lagi ng leader. Silang mga nanakman ng mga bahay ng mga babaeng bao at dinadahilan ay mga mahabang panalangin. Ang mga ito ay tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Yeah? Ano masasabi nyo? Silang mga nanakman ng mga bahay ng mga babaeng bao at dinadahilan ay ang mahabang panalangin. Mga matatamis na salita, pampalubag loob para magbigay kayo ng pera. Alam nyo na, kung matuwid kayong mga ngaral, tandaan nyo to, hindi kayo hahanap ng kapalit, di ba? Ito, lalo pera, espiritu ng sanlibutan yan, hindi yan espiritu ng Diyos, tandaan nyo. Ito pa, yeah. 1 Corinto 2:12, Mateo 10:8 hanggang 10, Gawa 8:20 hanggang 23. Iisa-isahin natin yan. Salapi pala ha. Tingnan natin. Ito ha. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay ibinigay ng walang bayad ng Diyos. Yan na, ang ebanghelyo, ang espiritu ng Diyos, hindi espiritu ng sanlibutan yan. Tandaan nyo, walang bayad yan ha. Ang pera, espiritu ng sanlibutan, tandaan nyo. Ha? Makamit nyo man, 100 milyon. Pag namatay kayo, back to zero kayo, tandaan nyo yan. Ito pa, walang bayad ha. Kasi kung talagang matuwid kayo, lahat kayo, kusang loob. Hindi nyo kailangang humingi ng kapalit. Lalo pera pa. Nasabi nyo, pantatayo nyo ng mga simbahang gawa ng kamay. Sa sariling bulsa nyo gamitin. Huwag nyo kunin sa ibang tao. Kung talagang matuwid kayo mangangaral, mag-ipon kayo. Para kung masabi yung tao, di ba? Ito pa. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, mangagpalinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay nyong walang bayad. Naintindihan nyo ba yan? Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay nyong walang bayad. Huwag kayong magbao ng ginto, kahit pilak, kahit tanso, sa inyo mga supot. Kahit supot ng pagkain, tandaan nyo kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Alam nyo ba yung pagkain na yan? Karapat-dapat daw sa kanyang pagkain. Literal ba yan? O ebanghelyo na gustong ibahagi sa inyo ng walang bayad? Naintindihan nyo ba ako? Linaw, di ba? Ito, papaunawa ko pa sa inyo ng mas malinaw. Tandaan nyo, pag si Jesucristo ang nangangaral, matalinghaga yan. Dahil Diyos yan. Parabola. Yun, may natin, tulong kayo. Ito sinasabing dito, mangagpagaling kayo ng may sakit. Palalimin natin. Ano bang may sakit? Ano yung mga patay? Ano yung may mga ketong? At mga demonyo? Sakit. Himay natin sakit. Nangihina ang pananampalataya. Tandaan nyo nangihina ang pananampalataya. Magpabangon ng patay. Ito yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Patay ang gawa sa Espiritu. Tandaan nyo Ito naman, sa ketong, malala na yung sakit na yan. Ketong yan, di ba? Dapat, yung mga taong malala na ang sakit,
na kulang ang pananampalataya sa Diyos, gagabayan niya yan. Eto naman, magpalabas kayo ng demonyo. Ha? Yung mga taong mamamatay tao, baka sakaling bumait yan, ha? Dahil sa pangangaral nyo ng ebanghelyo. O, naintindihan nyo na. Ulitin ko, ha? Tinanggap nyong walang bayad ay ibigay nyong walang bayad. Walang kapalit. Yun, ha? Kaya karamihan na paghahalata kayo mga mukhang pera eh. Yung mga bulaang pastor na to, lalo na yung isa dyan, yung bilyonaryo na, ang daming kapilang pinapatayo, hindi rin mawawasak. Modern daw kasi, matibay. Mga manalista. Ito gagawa 20 hanggang 23. Ayan na, ito na naman ha. Oop. Ayan. Focus ha. Ayan na, basahin ko na nga. Tatapwat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong pamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Ha? Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo ay hindi matuwid sa harap ng Diyos. Apostol Pedro yan. Ha? Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa, basahin nyo, nasa apdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. Bible nagsasabi, hindi ako. Binabasa ko lang. Mag-isip-isip na kayo, ha. Ngayon, ito, dagdag ko lang, ha. Tapos sa mga mapag-imbaw na pastor, ha, mga mukhang pera. Ngayon, di lang pastor, pero pa ministro, dami niyan. Ayan talaga, 10% yan, certified. Ha? Pag hindi ka sumasamba, padadalang ka pa ng letter. May multa. Kita nyo? Kalokohan yan. Para kayong nasa kami ni Satanas niyan. Akin na mga pera nyo. O, ito pa. Dagdagan natin, ha. Doon sa first video na ginawa ko, palalalamin natin to. Konti lang to, pero sana maunawaan nyo. Pamaganda natin to, sangkap ni Kristo. Ha? Sangkap ni Kristo. Ulitin ko lang, doon sa Kolosas. Binanggit ko na to nun, pero hindi ko muna pinalalim eh. Sino yun? Kolosas 1:27 yata. Hindi. Hindi yan. Yun. 1 Korinto pala, sorry. 1 Korinto 12. Oh, yan. Ayan na. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Tayo daw ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Malinaw, di ba? Sama-samang sangkap niya. Ang tanong, ano yung sangkap na yan? Natin, ha? Kolosas 1:27. Ito, ha? Spiritual na to. Ito, basahin nyo. 1 Korinto 12:27. Sorry, mali. Ito, yan. 1 Korinto 12:27. Ito na pala yung binasa ko kanina. Ito, sana makuha nyo. Parabola to eh. Palaisipan pa. Sorry kanina.
Korinto 12, 12 hanggang 20. Pag-isipan niyo mabuti ha. Tapos kukonekta natin dyan, ito 1:49. Hindi ako nagkakamali, yung kay Felipe yan eh. Yung kay Felipe, tandaan nyo yan. At tingnan natin naman yan. So, isipin nyo ha. Pero tulungan ko kayo para mas maunawaan nyo. Mahaba to eh. Verse 12 hanggang 20. Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan bagamat marami ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Tandaan nyo yung verse 27 ha. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay sama-samang sangkap niya. Ayan ha. Lahat ng mga sangkap ng katawan bagamat marami ang isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa Espiritu ay binautismohan tayo lahat ng isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging ang alipin o mangalaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Tandaan nyo. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Marami ha. Kundi sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Nakalito, di ba? At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Tatapwat, ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Medyo magulo ha. Tatapwat, maraming mga sangkap, ngunit iisa ang katawan. Diba? Ito. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamoy? Yun na ba naisip? Senses natin yan. Sangkap ni Kristo. Di ba si Yesu Kristo ay nasa atin, tayo sama-samang sangkap niya. Himay natin. Tainga, pakinig, mata, paningin, pangamoy, ilong. Ha? Tama? Saan pa? Kamay. Yan ha. Kamay. Pandamdam yan. Kamay. Diba? Buong katawan natin nakakaramdam. Kamay, tainga, mata, ilong. 4 senses na. Diba? Meron tayong bibig. Ano nasa bibig natin? Dila. Taste. Panlasa. Nawaan nyo ngayon. Sama-samang sangkap ni Kristo yan ha. Taste, vision, hearing, smell. Basta yung 5. Ayun na yun. 5 senses na nung bata pa tayo nasa atin na hanggang paglaki natin. Ayan, ito yung parabola. Parabola na ginawa ni Jesucristo para patunayan kung tama ba o link yung 5 senses na yan. Nasa bawat tao rin. Ito dugtungan ko. Juan 4:16 hanggang 19. Yan ha. Tandaan nyo yun ha. 5 senses. Sama-samang sangkap. Diba 5? Ito. Maniwala ha. Si Jesus, matalino yan. Palihim. Ito, sabi niya sa babaeng Samaritana na umigib sa balon. Ito yon. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. Tandaan nyo, 5 asawa, 5 senses. At ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mo ang katotohanan.
Hindi niya hindi sabi ni Jesus, hindi asawa ng babae kasi hindi niya alam. Tama ba? Dahil dito yung sinabi mo ang katotohanan. Sabi ng babae, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Tandaan yan. Palihim, di ba? Sabi ng babae, wala akong asawa. Pero sabi naman ni Jesus, meron siyang 5 asawa. Tandaan nyo, hindi kilala ni Jesus yung babae ha. Pero sinabihan niya ng ganon. O. Tama ba? O ito. Kay Felipe. Sundon natin. Para may patibay pa tayo. Sana nagigits nyo yung pinag-aaralan natin ha. Kasi malalim yan. O. Sinabi sa kanya ni Jesus, Malaon ang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Ama, magsisampalataya kayo sa akin, na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kundi kaya ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawarin. Gawarin naman ng Ama niya. Diba? Kaya nga diba yung sa gubat yun yung iinom siya ng saro. Diba? Sabi niya, pero Ama, dahil sa kalooban mo, inumin ko ang sarong ito. Natatandaan niyo yun? O, kita nyo. Yan ang sama-samang sangkap ni Kristo na nasa bawat tao. Lahat yan meron. 5 asawa sa spiritual, sa pagkataong loob hindi asawa sa labas. Hindi asawang literal na tao. Yan ang sama-samang sangkap ni Kristo. Yan sana may natutunan ulit kayo. Itong topic na to, yan Antikristo. At pinatunayan natin na si Jesucristo ay Diyos. At itong mga mapag-imbabaw na mga ulupong na bulaang pastor. Diyan ako naiinis kasi kaluluwa ang nakasalalay. Una sa lahat, pag ikaw ay namatay na mali yung daan na tinatahak mo, hindi sa katotohanan, alam nyo na, walang hanggang kaparusahan yan. Walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Tandaan nyo Kaya sana maging mapanuri tayo. Huwag tayong maging tagapakinig lang. Kailangan magbasa tayo ng Bible. Magsikap din tayo. So ayan lang. Tapos ito nga, sama-samang sangkap ni Kristo. Yung 5 asawa, 5 senses. Sana tandaan nyo Ano yun 1 Corinto 12 hanggang 20. Kamay, mata, ilong, tenga. Palaisipan yung isa. Pero kung titingnan natin, yan ang bibig. 5 senses, di ba? 5 senses yan, lahat nasa atin. Yun, so yun. Libre ako magturo at marami pa akong video na ilalabas. Libre lahat. Kaya sana, may YouTube ako. Pinangalanan ko lang ako. Search nyo na lang. Kasi medyo mahirap din mag-upload ng video Kaya medyo mabagal. Pero sikapin ko mag-upload pa na mag-upload. Para sa inyo. So, yun lang. Gabi na. Anong oras na? Alas 7 na. Kain muna tayo. Magandang gabi pala ulit. Ako ulit si Wilford. Ayan, kapatid yung Kristiyano. Wala akong sekta. Tandaan nyo. Malaya ako. So, yun lang. Magandang gabi sa inyo lahat.